Ayun po mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat at narito naman po ako at magbabalik ko pang may ihatid na mga panibagong mensahe sa inyo. Yan ang topic natin ngayon, ano nga ba ang mangyayari sa inyong kinabukasan? Yan, magandang mensahe ito. Yan, titignan natin mga kapatid kung ano yung mga mangyayari sa inyo. Yung mga mensahe na ito mga kapatid ay parang pawang gabay lamang sa inyo. Pawang gabay. Yan. At pwede rin naman ninyong sundin ito sa yung mga payo ng baraha. Yan, wala pong sapilitan ito. Kung makaka-resonate po kayo ay pwede po ninyong ano yung mga mensahe, sundin yung mga mensahe. Cut tayo ng 3. Yan. Tapos kukuha tayo ng 13 baraha. Kukuha tayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
11, 12, 13. Yan. Yan po mga kapatid, yung 13 baraha. At ako po ay inihiling ko lang po kanina sa mga ginamot ko, yung bata tsaka yung isang taong nagpagamot kanina dito sa akin na nasa malayong lugar pa para magpagamot. Ang kahilingan ko sa kanila naway sumaka nila ang lubos na kagalingan. Yan. Sa mga magpapagamot po ay sumadya lamang po kayo dito sa mag-PM lamang po kayo sa akin. Yan. Yung mga diyan, yung bat po naman kayo kung totoong magpapagamot kayo, di na ninyo kailangan na gumamit ng dummy account. Yan, kung taga dito lang kayo sa lugar ng Antique, dito lang kayo sa Libertad, sa Pandan, kung saan, wag na kayong gumamit ng mga dummy account na yan. Kung talagang wala kayong tinatago na hindi maganda. Yan, kung totoong malinis ang intensyon ninyo sa isang manggagamot, ay gamitin niyo yung tunay ninyong account, hindi yung gagawa pa kayo ng account na kunyari kuno ganto ganyan. Ako mga kapatid, alam ko yung mga taong pumupunta dito na nagpapagamot kuno, pero yung intensyon nila ay iba. Yan, alam ko yan, yung mga nila. Kaya kung yung magpapagamot kayo, useless lang naman po mga kapatid kung magpapagamot kayo na hindi naman kayo naniniwala sa manggagamot. Sinusubukan lang ninyo yung kakayahan ng manggagamot. Ayan nga, kung susubukan ninyo ang kakayahan ng manggagamot, parang sinubukan nyo rin ang kakayahan ng ating Panginoon. Dahil po yung pagiging manggagamot ng isang taong yan, ang Panginoon ang may takda niyan kung ba't naging manggagamot yan. Meron kasi may mga tao ngayon na hindi na naniniwala sa mga manggagamot. Ngunit ang mga manggagamot ay nakalagay po yan sa Biblia. Yan. Nakalagay po yan yung mga hinirang ng ating Panginoon na mga manggagamot. Yan. Kung hindi po kayo naniniwala sa isang manggagamot, wala pong sapilitan. Yun lang naman. Yung sa akin naman, kung naniniwala sa akin, ay gagamutin ko. Yan, pero kung di naman kayo gumaling sa panggagamot ko, may dahilan ang Panginoon. Huwag po ninyong sisihin yung tao na na hindi kayo napagaling. May dahilan po ang ating Panginoon yan. Siguro, pangit din siguro ang ugali ninyo. Hindi rin siguro maganda ang pinapakita ninyo sa inyong kapwa, sa mga tao, sa nakapaligid sa inyo. Kaya nagkakaganyan kayo. Yan, kasi kung pinagaling kayo, magbago kayo. Yan yung tinatawag na second chance na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Minsan kasi mga kapatid, binibigyan din tayo ng sakit ng Panginoon upang maalala natin sila. Yan, minsan kasi ganito. Kaya nagkakasakit yung ibang tao, wala ng time sa Panginoon. Kahit ako mga kapatid, kahit nandito lang ako sa bahay, hindi ako nagpapabaya sa syempre manggagamot ka, kailangan mo rin magdepensa sa iyong sarili. Yan.
Kasi minsan din natin naaalala yung ating Panginoon, busy na rin siguro yung iba, o busy sa trabaho, wala nang time kahit magsimba, kaya minsan ay pinipitik tayo ng Panginoon upang maalala natin sila. Yan, kung sobra na ang inyong ginawang hindi maganda, ay talagang may karma din naman kasi mga kapatid. Pag masama yung ginawa mo sa kapwa mo, masama din ang balik yan. Naniniwala ako dyan mga kapatid sa ganyang senaryo. Yan. Ito, balik tayo sa ating topic. Yan, kung ano nga ba ang mangyayari sa inyong kinabukasan. Unang-una, real estate. Yan. Kayo dito mga kapatid ay makakakilala ng isang tao, isang babae o isang lalaki na mamahalin kayo habang buhay. Makikilala niyo ito sa ngayon. Maaring yung iba nakilala na nila. Yan, ito yung taong ito ay ingatan ninyo ang inyong relasyon na hindi masira o huwag kayong magpadala sa tukso. Itong real estate na ito. Yan. Ito yung mangyayari sa kinabukasan ninyo. Ayan, sa pagpili ng mapapangasawa, sa mapili ng partner ninyo, piliin ninyo yung lalaki na o babae at kilatisin ninyo bago kayo pumili, bago magsisi kayo sa huli. Ayan, kilatisin ninyo muna. Yan, pag pumili kayo ng mapapangasawa ninyo, magiging partner ninyo, maging karelasyon ninyo, piliin ninyo yung mabuting tao. Yan, kilatisin muna, wag mo nang oo lang ng oo. Yan. Pangalawa ay indulgence. Itong mangyayari sa inyo sa kinabukasan ay marami kayong mamimit na mga tao. Yan, hindi lang dito, maring sa ibang lugar, maring sa kabilang bayan, o makakasalamuha mo yung maraming tao dito na yung kinabukasan. Marami kang makikilala, hindi lang maliliit na tao, kundi may mga malalaking tao din na makikilala ninyo. Maring nasa politika, maaring makikilala ang pangalan mo dito, maging kilala ka, maring sisikat ka, magbabiral ka, o di kaya ikaw dito ay kikilalanin ng mga tao dyan sa inyo, sa inyong paligid o sa inyong lugar, sa inyong bayan o sa inyong probinsya. Ayan. Kung ikaw man dito ay vlogger, kung ikaw man dito ay kung ikaw may mga manggagamot, doktor, nurse, o ikaw ay nakakatulong sa ating kapwa, at ikaw ay sisikat dito mga kapatid, ikaw ay patuloy na tumutulong sa ating kapwa, ay makikilala ka dito. Marami kang makikilalang mga tao na makakasalamuha mo mga kapatid dito. Yan. Itong itong marionette. Iwasan ninyo mga kapatid na maging magpakontrol sa ibang tao. Yan, kunyari gawin kayong alalay, utusan, o kung ano man. Ito yung iwasan ninyo, yung kayo ay ginagawang parang ginagawa kayong taw-tauhan o kinukontrol kayo. Iwasan ninyo ito. Kasi mga kapatid, pag kinukontrol kasi tayo ng nasa paligid natin o mga matataas sa atin, mga katrabaho natin, o mga nasa palibot natin, nasa paligid natin mga kapatid, malabo po kayong uusad kung kayo ay nagpapadala o parang kinukontrol kayo. Pag hindi kayo makawala dito sa pangkukontrol na ito, malabo kayong aasenso dito mga kapatid. Yan, pag kayo ay kinukontrol dito, marionette na ito. Ito yung kailangan dapat mga kapatid na siyempre lahat naman tayo may kalayaan, may freedom. Dapat gawin din natin yung nararapat para umunlad ang ating kinabukasan, o di kaya muling lalago, o kayo ay maging successful sa inyong kinabukasan mga kapatid. Homeless, iwasan po ninyo mga kapatid yung namawalan ng pag-asa, puro negative yung iniisip, hindi ka na parang wala ka ng ganang magtrabaho, diyan ka lang sa bahay ninyo. Iwasan ninyo ito mga kapatid. Iwasan ninyo yung mga negative, kasi hindi kayo uusad o aasenso dito kung puro negative ang inyong mga iniisip. Homeless, o maghirap kayo, nawawalan kayo ng pag-asa, hindi aasenso ang kinabukasan mo pag yung mindset mo ay negative. Bullying, ito, wag ka magpapaapekto sa mga nangbubuli sa iyo,
na nagmamaliit sa iyo, ina-underestimate ka, pinagsasabihan ka ng masama, pinapahiya ka, inaaway ka ng mga taong hindi ka gusto. Ito lang ang masasabi ko sa inyo mga kapatid. Pag once na ikaw ay inaway, once na ikaw ay siniraan, once na ikaw ay ginawa ng masama, wag mong i-down yung sarili mo mga kapatid. Ipakita, doon mo mapapatunayan kung ikaw ay sinisiraan o ginagawa ng masama. Yun ay patunay na mas angat ka sa kanila. Naiinggit sila sa mga accomplishment mo, sa mga tagumpay mo, sa mga achievement mo sa buhay. Kaya binubuli ka ng mga ito, ginagawan ka nilang hindi maganda, sinisiraan ka para ma-down ka, at yung mga ginagawa mo ay hindi mo na gagawin. Yan, o di kaya madadown ka sa iyong sarili. Yan ang masasabi ko lang sa inyo. Ito ang gawin ninyo. Isipin po na mas angat kayo sa kanila, kasi kung hindi naman naiinggit yan sa inyo, di ka sisiraan yan mga kapatid ng mga taong yan. Di ka sisiraan, di ka i-underestimate kung hindi yan naiinggit sa inyo. Yan ang gagawin mo lang dito ay ipakita mo sa kanila na hindi ka apektado. Tignan mo, maha-high blood yung mga yan, mabubugnot yan, maiinis yan, hindi ka papansin yan, iiwas yan sa'yo kasi hindi ka apektado sa mga pinagagawa mo, dahil alam mo ang mga pinagagawa dito ay tama. Yan, kasi kung magpapa-apekto ka dito sa bullying ay walang mangyayari sa iyong kinabukasan kung magpapa-apekto ka dito sa pagbubuli ng mga taong ito. Ang mga tao kasi mga kapatid, may masasabi at may masasabi yan. Gagawa ka man ng masama, gagawa ka man ng tama, gawin mo naman ang lahat para sa kabubuti ng iba, may masasabi at may masasabi yan. Yan, ang masasabi ko lang sa inyo na wag i-ignore ninyo yung mga yan, yung mga ganyang tao. Hindi yan nakakatulong sa inyo kung makikinig kayo sa mga ganyang opinion nila. Yan. At huwag kang sasama sa mga negative o hindi ka uusad. Yan, yung samahan ninyo yung taong makakatulong sa inyo, hindi yung ida-down ka, sisiraan ka, minamanipula ka. Pangit yun mga kapatid. Malabo kang aasinso doon, malabo kang aangat o sa mga mangyayari sa iyong kinabukasan dito. Yan, pagpasensya na ninyo mga kapatid, at minsan ay nauutal ako, minsan ay naninibago lang ako mga kapatid, kasi ilang linggo ako hindi nakapag-post ng mga video. Yan, kasi mamaya-maya ay mayroon akong client na taga Saudi na magpapa-reading sa akin. Yan, Triumph. Yan, itong Triumph na ito ay pagpatuloy kang magsumikap. Yan, pagpatuloy kang magsumikap o ano dito mga kapatid, magtatagumpay ka dito. Yan ang mangyayari sa iyong kinabukasan kung kayo ay pagsusikapan po ninyo yung inyong para ikaw po ay maging successful sa iyong kinabukasan. Kasi dito, kasi kaya ka binubuli ng mga taong ito, yan, na nasa paligid ninyo, nasa barangay man ninyo yan, nasa paligid man ninyo yan, nasa buong bayan man ninyo yan. Yan, kaya ka binubuli nito kasi darating ang araw kasi mga kapatid, magiging successful ka. Yan, magiging successful ka dito. Kaya kanila dinadown, binababa, kasi ayaw nilang makikita kang magtatagumpay o makakaahon sa hirap na pinagdadaanan mo ngayon. Kasi gusto nila sila lang. Yan, yung mas angat. Ayaw nilang nakikita yung na umaasinso yung iba, umaangat. Yan, kasi gusto nila sila lang yung magiging successful at ikaw ay hanggang sa baba ka lang. Yan, ito yung ayaw nila, na makita kang maging umasenso. Kaya kanila dinadaan kanila sa pan-iinsulto para mawalan ka ng gana, sa lahat. Parang mababad trip ka, para yung mga ginagawa mo na alam mo namang mabuti, mawawalan ka ng gana dahil nga iniinsulto ka. Kasi nga alam nila na magtatagumpay ka kayo dito. Yan, yung mga taong ganun mga kapatid, yan yung mga taong gustong maging successful pero hindi pinaburan ng ating Panginoon.
Hindi sila pinaburan ng ating Panginoon. Gusto nilang maging successful sila, gusto nilang maging angat sila. Kaso hindi pumabor yung Panginoon dahil alam naman natin na hindi natutulog ang Panginoon dahil nga sa ugali din nila. Yan, sa ugali din. Kaya naiinggit yung mga taong yan kasi yung alam nilang magtatagumpay ka dito. Kaya dinadaw nila, binablock nila, hinaharangan nila, pinagpaplanuhan nila kung paano kapabagsakin. Yan yung mga tao sa panahon ngayon. Kaya nga kung may mga plano kayo sa buhay, kung ano yung mga ginagawa ninyo, ay wag po ninyong ipagsabi. Isikreto po ninyo. Dahil yung mga yan ay nagtatanong-tanong yan kung ba't kayo umasenso, ano yung sikreto ninyo. Para pag nalaman kasi nila yung mga kapatid, haharangin nila yan. Mauudlot ang mga blessing mo dahil nga sa mga evil eye. Yung mga evil eye na yan, yan yung mga taong may inggit sa kanilang kapwa. Yan. Haharangan nila yan. Ibablock nila yan. Magtataka ka lang ba't yung mga pangarap mo hindi natutuloy kasi nga yung mga evil ay yung nangunguna, pinangungunahan nila, binablock nila. Yan yung ano dyan. Kasi may pag-asa ka dito ngayon. Yung mangyayari sa kinabukasan mo, kung ikaw ay magtatagumpay dito, maaaring ikaw ay maging mayaman, maging successful na businessman, o di kaya mapupromote ka sa trabaho, tataas ang ranggo mo, tataas ang iyong posisyon sa trabaho. Yan. Kasi kalimitan dito, lumalabas ang bully. Yan, ina-underestimate ka nila para mawalan ka ng gana sa lahat. May mga taong ganun, mga kapatid. Alam ko yung mga pag-uugali ng mga tao na yan na kahit ako'y tahimik lang ay alam na babasa ko yung mga ugali nila. Kung ang tao ba ay hindi mapagkakatiwalaan sa salita pa lang, sa kilos pa lang, kahit hindi ako nakatingin sa kanila, alam ko yan. Yan mga kapatid. Yan, kaya hindi ako minsan, mga kapatid, sa totoo lang sa panahon ngayon, hindi ako basta-basta nagtitiwala sa mga taong nasa paligid natin dahil iba na ang panahon ngayon. Iba na, kahit nakagawa ka ng mabuti sa kanila ay meron pa ring masasabi yung ibang tao. Yung iba naman na naniniwala sa iyo, yan, at saka nagpapasalamat pa rin ako sa mga taong naniniwala at sumusuporta sa akin. Yan. Kahit hindi na sumuporta yung mga taong ayaw sa akin, yung mga, sa totoo nga mga kapatid, hindi talaga susuporta yung mga kamag-anak mo sa iyo. Hindi talaga susuporta. Doon na lang siguro susuporta yan pag may napatunayan ka na sa kanila. Hindi kanila kikilalanin, sa totoo yan mga kapatid. Yan, may mga nakaranas yan sa mga sinasabi ko. Di kanila kikilalanin kung ganyan yung wala kang napatunayan, wala kang narating sa buhay. Para ka lang basahan sa kanila, tatawanan ka lang nila. Pero pag ikaw ay umaangat, nagagalit yung mga yan. O di kaya hindi maganda yung mga pinagsasabi. Maganda lang yan pagkaharap kayo, pero pag nakataligod yan, nakabusangot yan. Mga taong yan, oh. Tignan mo pag itong blessing na ito, tignan ninyo. Ito yung mangyayari sa kinabukasan ninyo. Maraming blessing ang dadating sa inyo kung kayo ay tumulong sa ating kapwa, magbigay kayo ng donasyon man lang. Kung may mga nangangailangan sa inyo ng tulong, tulungan ninyo. Kung may nangangailangan, humihingi ng pagkain o humingi ng inumin, painumin ninyo mga kapatid. Ang taong hindi madamot ay talagang sobra ang blessing na dumadating sa kanila. Yan, ito yung mangyayari sa inyo kung maging matulungin kayo. Maraming blessing mga kapatid. Kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo ay maraming blessing ang dadating sa iyo. Pero pag kasamaan din ang ginawa mo sa kapwa mo ay talagang marami ding kasamaan yung uusig sa iyo. Yan. Maraming blessing dito mga kapatid. Kaya kahit nahihirapan ka, wag kang mapagod na tumulong sa kapwa. Dahil darating ang araw, papabor sa inyo itong mga blessing na ito. Yan. Reservation. Ang mangyayari sa inyo sa iyong kinabukasan, maaring makakabili ng sasakyan, motor, bisikleta man ito, o basta yung mga
pangkalsada, tricycle, pangkabuhayan, kotse ay makakabili. Ito sa makaka-resonate nito, may mga taong nangangarap na gustong bumili ng mga 4 wheels, 3 wheels, yan yung mga tricycle, 4 wheels sasakyan, mga ano pang service nila. Ito yung gusto nilang mangyari, na makakabili sila ng sasakyan. Yan, preservation. Yan. Fright. Ang fright na ito mga kapatid ay wag ninyong ikulong ang inyong sarili sa lungkot, emosyon ninyo. Kasi pag pag hindi niyo nilabanan ang yung stress, anxiety at depression, hindi kayo uusad, hindi kayo magtatagumpay kung ito yung papairalin ninyo. Ito. Yan. Sa mga client ko kanina na nagpa-reading sa akin, 3 client ko, ay ako po yung nagpapasalamat sa inyo. And sa mga magpapa-reading po pala sa akin ay ang singil ko po diyan ang payment po pala mga kapatid sa aking reading ay 500 pesos po yan ang aking payment. Kasi bakit? Papaliwanag ko sa inyo ba't 500 ang singil ko. Unang-una po mga kapatid, hindi po basta-basta ang pagiging isang psychic o pagbasa ng mga barahang ito. Yan po. Unang-una po yan. Pangalawa po mga kapatid, nagbabayad din po kami ng internet. Tignan mo ang 500 mga kapatid, ang 500 yan ninyo babasihan. Sa internet pa lang mga kapatid, lalong-lalo na sa mga OFW na yung mga client ko nagpapa-reading sa akin. Sa totoo lang mga kapatid, yung 500 na yan yung sa internet lang, kung lalong-lalo na sa ibang bansa. 3 araw, 4 na araw ubos na ang internet. Kasi nga iba yung binabayad sa internet sa pang ibang bansa. Ayan. Yung sa akin lang naman dyan mga kapatid, hindi naman masyadong kalakihan din yung sa akin. Yung may mabili lang ako ng mga materyales sa panggagamot, sa mga may mga pangmerienda din ako. Yan, 500 mga kapatid. Yung iba na dyan, tulong ko na yan. Yan, hindi ako naghahangad ng malaking halaga. Yung sa akin lang, makatulong lang ako sa aking sa mga naniniwala sa akin. Masaya na ako dun na mabibigyan ko sila ng advice. Ayan, kung sino may mga katanungan kayo, direct PM kayo sa Hashim Sandalphon Tetragrammaton, yung may blue check. Mag-PM kayo dyan, at kung may mga katanungan kayo, magsabi po kayo mag-PM lang kayo dun, at kung hindi ako busy ay sasagutin ko. Ayan, at saka kung magpapa-reading po kayo, 500 po ang aking payment dyan. Yan. Siyempre yung pagod ko rin. Siyempre wala din naman akong trabaho. Yung trabaho ko panggagamot. Diyan ako mga kapatid, masaya ako sa ang aking profesyon ay kahit manggagamot lang ako, kahit iniinsulto ako ng mga tao, kahit kinukutya ako na ako isang manggagamot lang o wala akong profesyon na napatunayan sa iba, ay masaya pa rin ako mga kapatid kahit ganito ang trabaho ko, mag-reading, manggamot, mag-ritual o kung ano man yung ko sa mga client ko. Masaya ako mga kapatid sa trabaho kong ito kahit naandito lang ako sa bahay, kumikita ako. Yan, kahit sa panggagamot lang, sa paggawa ng pangontra. Yan, kahit ina-underestimate ako ng iba, hindi ako nagpapa-apekto. Masaya ako sa trabaho ko kahit ganito lang ang ko. Maitataguyod ko na maayos yung pamilya ko, mabuhay ko nang maayos ang aking pamilya, masuportahan ko. At nagtatrabaho ako ng marangal kahit ganito lang yung ko, marangal yung trabaho ko. Hindi ako nagnanakaw, hindi ako gumagawa ng masama, hindi ako nagaano ng mga illegal na iyan. Kahit ganito lang mga kapatid, kahit makatatlong client lang ako sa isang araw, ay masaya na ako dun. Bawing-bawi na rin. May mga pasyente din ako na pumupunta dito, ini-schedule ko na lang. At yung mga sa iba dyan na magpapagamot na hindi ko agad nagagamot, wag po kayong magalit dahil isa lang po ang aking katawan. Kung gusto ninyo na kayo sumadya na kung kayo po ay magpagamot, sumadya po kayo dito sa aming bahay, gamutan. Kaya willing po ako manggamot. Hindi naman ako umaalis ng bahay dito. Yan, pumunta lang kayo dito. Yan, minsan
ay di ko rin kayo na aasikaso, gawa nga ng busy din ako, dami ko rin ginagawa. Yan, sana maintindihan ninyo. Huwag kayo magalit sa akin kasi ganito kasi ganyan, kasi nga naka-schedule yang mga yan, naka-schedule yan. Hindi ako, kasi pag hindi mo in-schedule yan, gugulo ang inyong mga ang inyong gugulo ang schedule niyo. Kaya nga inililista ko dito sa logbook yung mga magpapa-reading, magpapahiling, magtatawas o magpa-ritual o magpagawa ng pangontra. O nililista ko yan para hindi ko makalimutan. Yan. Kaya kung ano yung sa susunod, kung susunod na kayo dun sa nalista na yon, dun ipapasok, isasalang ko kayo. Yan, wag kayo magalit sa akin dahil isa lang po ang aking katawan, hindi po robot ang aking katawan. Napapagod din ako, kailangan ko rin magpahinga minsan. Kaya wag kayo, intindihin niyo ang ng isang manggagamot. Yan. Stop. Balik tayo mga kapatid. Ano nga ba ang mangyayari sa inyong kinabukasan? Yan. Itigil na ninyo kung ano man yung mga masasamang gawain ninyo dati. Kung kayo man ay ng babae kayo, ng lalaki kayo, ayan, yung mga pambababae, panlalalaki, o barkada dito, barkado doon, inom ng alak, o masangkot sa gulo. Iwasan ninyo ito mga kapatid. Hindi kayo uusad nito. Hindi uusad ang iyong kinabukasan dito pag yung mga nabanggit ko ay patuloy ninyong gagawin. Walang umaasenso mga kapatid na madaming lalaki, walang umaasenso na madaming babae. Kasi nga alam niyo kung bakit. Yung pera at kinikita niyo sa trabaho doon napupunta. Paano ka asenso? Paano kaya yaman? Kung ang inyong pera ay doon napupunta sa yung isang babae o isang lalaki, ikaw pa nagsusuporta doon, ano mangyayari sa kinabukasan mo, sa pagtanda mo? Kung paano ka makakaipon kung ang iyong pera ay doon mo ibabagsak ang iyong pera o kita mo sa iyong babae o lalaki? Paano kung ubos na yung pera mo doon at wala ka nang maibigay doon sa babae mo, sa lalaki mo? Iiwan ka nun mga kapatid. Iiwan ka nun. Kaya gamitin yung mindset. Kung gusto mo na umasenso ka sa buhay, o may naipon ka, o may patunayan ka na sa kanila, hindi na ikaw yung lalapit sa mga babae o sa lalaki niyan. Kayo ang lalapitan kung kayo ay maging successful. Yan, gamitin niyo ang mindset ninyo. Hindi yung gamitin niyo yung mindset, hindi yung pairalin niyo ang inyong isip at puso. Yan, gamitan din niyo ng diskarte. Yan, itigil ninyo yan. Walang mapapala kung nanlalaki ka. Wala ka mapapala kung nambababae ka. Visit yun mga kapatid, lalo na kung may mga pamilya na kayo. Visit po yun. Okay lang naman sana kung hiwalay na kayo nung isa, bago nakilala ninyo yung partner mo na yan. Wala pong problema. Hindi naman po masamang umibig ng panibago kung hiwalay na kayo nun. Pero kung may asawa ka na tapos may lalaki ka pa ng isa, may babae ka pa, wala kang maiipon. Walang matitira ang pera mo kasi andun nakasuporta, andun kaya itigil niyo yan. Walang umaasensong ganun. Walang umaasensong tao. Paano pag tumanda ka? Hindi tutulong yun sa'yo. Hindi tutulong yan. Dapat magtira ka rin. Magtira din kayo. Yan ay advice ko yan sa inyo. Para din naman sa inyo yan. Hindi din naman para sa akin yan. Kasi ako, simula nung maliit, nag-edad na ako ng 28, magti-28 na ako. Family oriented ako mga kapatid. Lahat ng hirap sa buhay naranasan ko. Tinaguyod ko ang aking sarili nang hindi ako umaasa. Yan. May mga tumulong din sa akin kung paano ako makapagtapos. Yan. Hindi ako yan. Yan yung mga yung mga sinasabi ko sa inyo. Wag po kayong magalit sa akin. Yan po ay advice ko lang sa inyo. Kasi ayaw ko rin naman na
igagatungan ko kayo ng mali. Kasi nga mali na nga eh. Ang mali ay hindi maitatama ng isa pang pagkakamali. Kung alam mong mali, itama mo. Ganun mga kapatid. Para yan sa inyo. Yan sa mga makaka-resonate niyan. Kaya pumasok yan sa inyong isipan. Yan. Itong idea. Ang idea na ito mga kapatid, may nakikita ko dito may mga plano. Magandang idea ito. Kung ano man yung mga idea mo na nararapat o sa ika-asinso o kinaunlad ng kinabukasan mo, gawin mo mga kapatid. Kung alam mong dito ka sasaya sa mga idea mo, gawin mo. Yan. Gawin ninyo mga kapatid. Yan. Kasi kung magtatrabaho ka na hindi naman angkop yung hindi mo naman gusto, hindi ka sasaya sa trabaho mo kung hindi mo gusto yung posisyon niya. Tulad ng ganyan, yung iba gustong maging pulis tapos pinaaral ng teacher. Pangit yun. Kung ano yung pangarap ng tao, sundin. Kasi kung ano yung best niya, ibigay ninyo. Hindi yung magulang yung masusunod. Kasi minsan, kunyari, maging teacher yun, tapos gusto niya maging pulis, tapos naging teacher, hindi yung masaya sa trabaho niya. Kasi nga, yung pangarap niya ay hindi niya natupad. Yung ibang kung ano yung gusto ng mga anak ninyo, suportahan na lang ninyo. Ganon. Preservance. Itong preservance na ito, next na mo ay kayo dito mga kapatid, yung mga challenge mo ay malalagpasan mo ito. Aasinso ang kinabukasan mo dito. Yan. Pagpasensya ninyo mga kapatid, isinalaysay ko lahat yung mga mensaheng ito. Yan, ganun ako mga kapatid sa mga manunood ko. Yan. Itong goodness, yan, panatilihin ninyo maging mabuti. Merit marking, goodness, humanness at morality. Yan, panatilihin niyo magalang, makadiyos, matulungin, masipag, para uunlad ang inyong kinabukasan dito. Yan mga kapatid. At hanggang dito na lamang po, at napahaba na, mahigit na 32 minutes and 29 seconds. Ito yung mga mensahe mga kapatid, kung ano nga ba ang mangyayari sa inyong kinabukasan. At narito na. At hanggang dito na lang, at God bless us all. Kung magustuhan man ninyong ito, ay paki-like, share at subscribe na rin po sa kung may mga kakilala kayo dyan, kaibigan, kamag-anak, kapamilya o kung ano man. At kung nagustuhan ninyo yung mga mensaheng ito, ay pakitulungan na lang mga kapatid na mas-subscribe ang aking YouTube channel. At para makatulong din naman kayo sa akin. Ayan lang. At puputulin na natin mga kapatid, at sa susunod ulit mag-upload ulit ako. At hanggang dito na lang, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.